Magandang araw at magandang gabi mga kapuso. Narito na po tayo sa pilot episode ng Asawa ng Asawa Ko ngayong araw ng Lunes. Balik muna tayo sa future na kung saan kinuha na nga ng mga bandido itong si Christy sa pamumuno nga nito ni Joey Bascon at binaril pa pala niya itong si Jordan, itong karakter ni Rayber Cruz. At talagang natangay na nga talaga itong si Christy bilang si Jasmine Curtis Smith. At dumako muna tayo sa 1 month before. Ayan, mismong araw ng kasal ni na Jordan sa ni Christy ito. Nanay pala ni Christy dito si Gina Alahar bilang si Carmen. Tapos, ito yung babae may lihim na pagtingin kay Jordan. Dati silang mag-best friend pa or magkaibigan na close bilang si Shaira. Karakter ni Lizelle Lopez ang primerong kontrabida dito. So habang naglalakad itong si Christy sa aisle papunta sa kanyang soon to be husband, talagang tuwan-tuwa sabi niya sa wakas, ito na yung matagal ko nang pinakahihintay. Malapit na akong maging Mrs. Christy Salcedo Manansala at mapapangasawa ko na yung lalaking pinakamamahal ko. At ito na, kinuha na ang kanyang kamay. Sobrang ganda ng wedding reception nila saka yung wedding venue nila. So tuwang-tuwa silang lahat. Nagbigay na sila ng vow sa bawat isa. Sabi naman ni Jordan, love or hand, sabi niya, pangako ko sa iyo, mamahalin kita. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko dahil ikaw lang talaga. Sabi niya, nangako siya sa isa't isa. Sabi naman din ni Christy, mahal na mahal kita. Tapos biglang kumulog, biglang dumilim. Sabi naman ni Carmen, inutusan niya yung katulong na ipasok na nga si Tori, yung anak nila ni Jordan sa ni Christy. Kasi nga paulan na. Ngayon habang sila masaya, sabi naman ni Christy, mamahalin kita at nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay ko, sabi ng pare. You may now kiss the bride, sabi niya. Samantalang itong si Shaira, masama ang titig niya doon sa dalawa. Ngayon bigla nang dumilim at umulan na nga. Sabi ni Shaira, bad omen. Talagang kasi, meron kasing kadiliman kaya umulan Hindi rin nila maintindihan ba't umulan, pero silang dalawa masaya pa rin sila. Kumbaga walang makakahadlang sa kasal nila. Umulan, umaraw man o bumagyo man, tuloy na tuloy ang kasal kahit anong mangyari. At nagsayawan pa sila, dancing in the rain. Diba? Tuwang-tuwa pa sila sa nangyari. So nagtayuan na nga silang lahat. Tapos ito na, nandito na nga sila sa reception. So sabi ni Carmen, papasalamat daw siya dahil nakilala niya si Jordan bilang manugang. At syempre umaasa pa rin siya na tutuparin ni Jordan yung pinangako niya para sa anak niya na si Christy. Na mamahalin niya ito, hindi niya ito ipagpapalit, hindi niya ito ilolokohin. Sabi naman ni Jordan, opo ma, promise ko po yan sa'yo. Tapos syempre nagsayawan na sila. Ayan, nag-slice ng cake. Ayan, nagsubuan sila. Tapos ito namang si Shaira, napaka-bitter talaga, Sabi naman nung best friend ni Jordan na si Jeff, karakter ni Martin Del Rosario, sabi niya, tol, cheers. Nagbigay siya ng speech para sa best friend niya kasi siya ang best man Sabi niya, alam mo tol, maraming salamat sa iyo and congratulations. Sa mga hindi mo nakakilala sa akin, ako si Jeff, ang best friend ni Jordan. Ang laki ng pasalamat ko sa kanya dahil sa akin tinulungan niya ako makapagtapos ng pag-aaral. At ayun, congratulations. Isang malaking hug naman dyan, sabi, nagyakapan sila. Tapos tumayo na rin tong pinsan ni Christy, karakter ni Crystal, para sabi niya, alam mo Kas, parang best friend na rin kita. Maraming salamat kasi dumating ka sa buhay ko and congratulations. So yun, diba, ang dami niya na sinabi. So nag-cheers na sila, inuman na, party na. Pero bago yun, nagsalita na rin tong si Jordan. Sabi niya, ma, alam ko hindi niyo ako tanggap before, pero salamat kasi natanggap niyo na ako ngayon and I promise na aalagaan ko po ang anak ninyo and magiging masaya po kami dalawa at tutuparin po namin yung mga pangarap namin sa buhay. So nag-cheers na nga silang lahat dito, and then tuwan-tuwa din naman si Carmen, kasi nga tapat talaga tong si Jordan para sa asawa niya. Tapos sabi niya, Han, meron ka bang sasabihin? Sabi ni ni Christy, yes, meron ako sasabihin. Pinaghalikan nila yung mga kalapate.
Tapos nag-kiss sila kasi nga request ng mga tao. Kiss, kiss, 'di ba? So ayan, nagsalita na rin si Christy, sabi niya, "Maraming salamat po sa mga dumalo. Alam niyo naman na ito talaga yung pangarap ko, ma, na makasal ako sa taong pinakamamahal ko. Matagal ko ng pangarap 'to, and thank you kasi sinuportahan mo kami. Alam mo naman na lagi ka nandiya-diyan. Maraming salamat, and siyempre makakaasa ka na tutuparin ko yung pinangako ko sa'yo at gano'n din si Jordan." So ito na, nagsayawan na silang lahat. Tapos sumama na rin dito si Shaira, sabi niya, "Maraming salamat, Shaya, dahil ikaw ang nag-organize nitong venue," sabi ni Christy. Sabi naman ni Shai, "Wala yun. What our friends are for," sabi niya. Diba? Kasi ang magkaibigan naman talaga itong si Jordan saka itong si Shaira. Sabi ni Shaira, "O paano? Pwede ko bang mahiram tong husband mo? Saglit lang naman." "Okay, sige. Pero babalik ka rin agad," sabi niya doon sa asawa. Kasi nga nagpaalam nga to si Carmen sa anak niya na uuwi na raw siya dahil hating gabi na. Isasama na raw niya si Tori. Sabi naman ni Christy, "Ma, pwede mo bang magstay muna dito si Tori kasama namin?" "Ay, hindi na pwede." Tapos nagmungkahi si Jeff na ihatid na raw niya kung si Carmen. "Tita, hatid na kita." "Are you sure?" "Opo, hindi naman po ako lasing kasi isang lang po ako, bote," sabi niya. Ngayon, nagpaalam din siya kay Shaira. Sabi ni Jeff, "Ingat ka, alis na ako." Niyakap niya si Shaira. So nagkatitigan yung dalawa, si Jordan sa si Christy, na para bang may something sa kanilang dalawa ni Shaira sa ni Jeff. And eto na, nasolo na nga ni Shaira si Jordan hanggang sa nalasing na. Ngayon katulong niya yung best friend niya na ang sabi, "Ano ba tong ginawa mo, Shaira?" Ngayon sabi naman tong ni Christy, sabi niya doon sa pinsan niya, "Nasaan si Jordan? Bumalik na siya sa venue kasi nga hinatid niya yung mami niya eh." Ngayon sabi naman nung kaibigan niya, "Alis lang ako dito, kukuha ko kayo ng tubig. Wala kang gagawing stupid things, ha." Sabi niya, "Sige na." Ngayon eto na, hinahanap ni Christy yung asawa niya. Ngayon sabi naman ni Shaira, "Alam mo, wala akong gagawin masama sa kanya. Sige na, kumuha ka na ng tubig." Ngayon sabi ng pinsan niya, si Crystal Paras, "Hindi ko alam kung nasan si Jordan sabi ni Christy. Wait lang, ako na lang maghahanap. Hanapin ko na lang siya." Ngayon eto, lumapit na tong si Shaira. Nagkaroon siya ng pagkakataon para lapitan si Jordan habang tutulog. Lasing na lasing sabi niya, "Alam mo, wala na talaga akong chance sa'yo kasi kasal ka na sabi niya. Ngayon nung narinig niya na paparating na si Christy, dahil nagsasalita si Christy, tinatawag yung asawa niya kumilos na agad tong si Shaira, tumayo agad. Halikan niya sana si Jordan habang tulog. Ngayon nahuli sila. Nakita ni Christy na nakatayo na tong si Shaira. Sabi niya, "Ano ginagawa niyo rito? Hinatid ko rito yung asawa mo, lasing na lasing Kaya ako muna nag-take care of him," sabi niya. "Ay, sorry, naabala pa kita. Ito na pala yung water. Ito na Thank you sa inyo. Sorry. Naabala ko pa kayo." "Hindi, it's okay lang. Sige na, ako nabahala sa husband ko." Yun na, ginising niya na si Jordan. Ngayon, eto na. Nandito na sila sa kama. Naghalikan sila dito. Tapos kinarga si Christy. Ilagay sa may kama. Ngayon, nagubad na rin si Jordan ng damit. Tinanggal yung kanyang blazer. Pati sapatos, pati medyas. Tapos napansin niya, biglang tumahimik si Christy, yung misis niya. Tinanong niya, "Bakit?" Sabi ni Christy, "Alam mo, akala ko hindi na ako matatakot na mawala ka kapag nakasal tayo. Pero kanina naramdaman ko nung nadatnan ko kayong magkasama ni Shaira doon sa kwarto. Para kasing ang awkward ng dating sa akin." Natawa si Jordan. Sabi naman ni Christy, "Ba't ka natatawa?" "Alam mo, love, hindi ako mawawala sa'yo kahit anong mangyari. At saka nakakatawa lang kasi na nagseselos ka. Alam mo, Han, kahit anong mangyari, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. Wala nang iba. Kaya wag ka nang mangamba na mawawala ako sa'yo dahil hindi yun mangyayari. Ikaw lang ang mahal ko." Tapos yun na nga, nagalikan na nga sila dito. May nangyari na nga sa kanila. Kinabukasan, eto na. Kumakain na sila ng tanghalian yata to. Nakatira pa rin sila sa bahay ni Carmen sa puder niya si Tori, kagandang bata. Ngayon sabi niya, hindi porket na mag-asawa na kayo susundan nyo na si Tori. Diba? Kailangan tuparin mo pa rin yung pag-enroll mo ngayong pasukan kasi pagpapatuloy mo yung masters mo.
Yes ma, mag-enroll po ako ngayong pasukan. Ngayon dumating si Jordan. Sabi ni Carmen, bakit niya lang ang dala mo? Ma, kokonti lang po kasi yung dinala ni Jordan kasi nakapag-invest na siya ng bahay na titirahan namin. Ganun ba? Kung ganun, are you leaving? Paano si Tori? Hindi ko na siya makikita, ilalayo niya sa akin? Sabi naman ni Christy, ma, di ba napag-usapan na natin to? Kailangan po namin gawin to kasi mag-asawa na ho kami. Pero yung promise ko sa inyo, ipagpapatuloy ko pa rin yung pag-aaral ko. Sabi naman ni Jordan, ma, nangako ho ako sa inyo na pangangalagaan ko po yung mag-ina ko. Saka po ipagpapatuloy po namin yung mga pangako namin sa inyo dahil yung pong nararapat. Tumayo si Carmen, nawalan ng gana. Pero hindi naglaon, pumayag na rin siya. At ito na nga yung bahay, ang ganda. Ganda ng bahay, up and down, parang yaman ng datingan, no? Abi, ito, masyadong mabato dito. Delikado to para kay Tori, itong sahig, masyadong madulas. Ingatan yung anak nyo. Sabi niya, ma, thank you kasi natanggap mo ko. And I'm sorry kasi alam ko na bigla ka sa mga decisions ko. Sabi niya, no? So, natanggap na rin siya ni, Gina Alahar, ni Carmen. So, narinig nila, may mga nagtatawa na sa taas, may mga nagjo-joke. Sabi ni Gina Alahar, ano yun? Ano yung ingay na yun? Biglang bumaba si Jeff. O, Jeff, nandito ka pala. At tita, ngayon, eto na. Sabi ni Christy, si Shaira po, di ba napakilala ko na sa'yo siya, ma? Yung sa araw mismo ng kasal namin. Ay, nako anak, hindi maganda ang kutob ko kakakasal niyo pa lang. Tapos nakikipagharutan sa isang babae, kailangan bantayan mo yan. Sige na ma, pupuntahan ko na, sige na, dito ka na lang. Hindi, susunod ako. Sige na ma, doon ka na sa baba, sabi ni Christy. Pinuntahan nila. Ngayon nadatnan nila, yung asawa niya, nakikipagharutan dito kay Shaira. Ayan nagkakatuwa, ang lapit na ng mukha nila. Parang naghahalikan na Susugurin na ni Carmen, sabi ni Christy, ma, kalma. Sumunod na rin si Carmen, papalabas ng terrace. Nadatnan nila, sabi ni Christy, ano to? Ano ibig sabihin nito? Tuwan-tuwa pa si Raver Cruz dito. Si Jordan, sabi niya, Han, you can't believe this. Binigyan tayo ni Shaira ng gift certificate para sa isang resort para mapagpatuloy yung honeymoon natin. Ngayon, umentran itong si Shaira, sabi niya, para sa inyo yan, para sa Helio Paradiso. Isa yan sa mga client naming resort. So, sorry kung na-late yung regalo ko sa inyo para sa honeymoon nyo. So, it's time para ipagpatuloy nyo to. Sabi niya, bakit? May problema ba? Christy, sabi ni Christy, Shy. Hindi mo lang alam kung paano ako nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat, niyakap niya. Tapos nag-request si Shaira, ang landi, sabi niya, pwede bang group hug na lang? Kita may asawa na yung tao, group hug pa talaga yung ni-request. So, hindi na lamang napatingin si Carmen nailang siya At nandito na nga sila sa Helio Paradiso. Sobrang nagustuhan ni Christy, ang ganda ng venue, di ba? Sobrang linis, sobrang payapa, di ba? Ngayon nadatnan nila tong Shaira saka yung best friend nito. Ayan isa pala siya sa mga pinadala rito sa Helio Paradiso dahil nga request nga daw ni Congressman Arthur Rodriguez. Dito raw siya pupunta, di ba, para magbakasyon na meeting na rin. So ni-request niya itong dalawang to na mag-assist sa mga client. Pala sila mga nagtatrabaho sila sa travel and tours. Ngayon, sakto, yung ding araw na yon, dumating na yung mga bandido. Diba? Yung mga rebelde. Grabe. Minalas sila sa araw na to, sa venue na to. Sabi ng best friend ni Shaira, ano ba kasi talaga binabalak mo? Binigyan mo pa talaga na regalo ng gift certificate. Sabi niya, wala talaga akong binabalak. Alam mo, sa panahon ngayon, kailangan din nila maging masaya bilang mag-asawa. Kailangan na nila sulitin yun dahil sa panahon ngayon, maraming mga asawang hindi nagtatagal, naghihiwalay. So, hintayin ko na lang yung moment na yun, sabi niya. Sabi ng best friend niya, paparte na si Congressman, nandyan na. Sabi good morning, Congressman, sinabitan ng bulaklak. Tapos umalis na nga si Congressman at sumunod na nga sila. Tapos noon, ito na, gabi na. Nagdi-dinner na sila dito. Diba? So, nagkakatuwaan yung dalawa habang nanonood sila ng mga poi dancing, mga par show. Ngayon,
habang nagra-rounds yung mga gwardiya sa pagitan ng resort, pinatulog, binugbog sila. Ito, isa sa mga rebelde si Bruce Roland saka tong beauty queen na si Kimberly, di ba? Pinasok tong admin office kung saan nakalagay yung CCTV. Kaya ano, ng buong resort, pinatay niya to. Tapos meron pumasok na babaeng staff, pinatulog din niya. Kaya ang mga tauhan to ni Joey Bascon. Yan, pati rin dito, tulog yung gwardiya. Talagang planado eh. Tapos nilabas na ni Bruce Roland yung baril niya dito. Handa talaga silang pumatay, mga hostage. Kasi target nila, si congressman na diyadaan, kaya kukunin nila. Yan na, yung dalawang bangka. Dadaong na sa may isla. Sa may resort. Nakikita na ni Joey Bascon eh. Sa di kalayuan, tapos sinagot na yung tawag na okay na nga lahat. Nauna yung tatlo sa loob ng resort. Ito habang nanonood sila enjoy na enjoy sila sa panood ng mga fire display, mga sumasayaw. Ngayon sabi naman ni Rayber, ni Jordan, alis nga daw muna siya dahil kukuha pa siya ng mga drinks nila. Ngayon natanong siya ni Christy, sabi ni Christy, wait, are you single? Sensya ka na kasi kaunti pa lang yung alam ko sa'yo. Sabi ni Shaira, yes, single ako, pero sabihin na natin it's complicated kasi meron akong tao na gugustuhan pero hindi na pwede kasi meron na siyang mahal na iba. Alam ko na, hulaan ko siguro si Jeff, no? Alam mo si Jeff, hopeless romantic yun kasi kagagalan niya lang sa heartbroken, galing sa asawa niya, maaga kasi siyang kinasal. Hindi naman kasi nasettle yung marriage nila kaya hindi rin naging okay, pero magiging okay din yun kasi inaasikaso niya na yung annulment niya. Sabi niya, so malay mo baka maging kayo. Sabi niya, Ngayon ito na, tumayo silang dalawa at nakipagsayawan na nga sila, si Christy sa si Jordan. Sabi niya, Han, hindi ako makakapayag na mawala ka sa akin. Ikaw lang talaga para sa akin, kaya akin ka lang. Sabi naman ni Jordan, at akin ka lang din. Hindi ako mawawala sa'yo, sabi naman ni Christy, dapat lang. Ngayon nakatingin sa kanila si Shaira na talagang masama ang titig. Kasi nakita niya na naghalikan yung dalawa. Kaya nag-kiss sila dito eh. Ayan. Talagang sobrang saya ng honeymoon nila. Pero hindi nila alam, ngayong gabi, dyan din sa lugar na yan, merong abang na bangungot na talagang hindi nila malilimutan sa talambuhay nila. Dahil nga ito na, dumating na nga yung mga rebelde para lusubin o sakupin na nga itong resort. Ayan nagkagulo na. Nagulat sila dito dahil nakita nila may mga tumatakbong tao. May mga tumatakbong tao, ba't kaya? Yung pala may mga nagbabarilo na. Kinostage sila dito sa may resort. Kaya kinakailangan na nila magtago. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito mga kapuso. Bukas pakatunghayan natin ang episode 2 ng Asawa ng Asawa Ko. Kaya kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Asawa ng Asawa Ko and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po mga kapuso and God bless us all.